Sa gabi pong ito ay nais ko pong tumayo tayo bilang paggalag po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina pero babasahin ko po sa magandang balita Biblia. Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Magpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Kukunin ko po, hihiramin ko po yung sikat na kanta, Hawak Mo ang Beat. Ang buhay po natin ay parang isang kanta. May tinatawag na beat, may tinatawag na ritmo, at may pagkakataon na mabilis, at may pagkakataon na mabagal. Minsan ang tugtog masaya, minsan may tanong, at minsan naman ay malungkot. Pero sa gitna ng mga ito, may tanong na dapat nating sagutin. Pag sinabi nating hawak mo ang beat in spiritual aspect of you, ibig sabihin, ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. Amen. Hindi po totoo yung sinasabi nila na nasa guhit ang kapalaran. Pero ikaw, tayo mismo, ang gumagawa ng ating kapalaran. What you are doing today, because kung ano yung naging pasya mo, kung ano yung mga desisyon mo in the past. Kaya tayo, kung ano tayo ngayon. Tandaan po natin lahat ng ating pong ginagawa, good decision, bad decision, nagkakaroon po ng bunga yan sa ating kasalukuyan at sa ating hinaharap. Sabi nila, hay, hanggang inom, isang din mo tagin inom, nagubing kapaylaan. Makita mo noon, lumakay ka. Kaya lang, yung pinagsasabihan, sige pa rin, pero nang tumanda na, ayun, inani na aminan. Ngayon mula na idi, kubingan na kailaan. So, sinong may hawak? Ang sarili po natin, hawak po natin ang beat. Minsan, tayo mismo ang nagdidikta sa ating buhay. Tayo mismo ang nagdidikta ng direksyon ng ating buhay. May mga pagkakataon, may mga sitwasyon sa ating mabuhay na minsan, because of emotion, yung emotion natin ang nagdidikta minsan sa ating mga buhay. At nadadala ka ng emosyon mo, hindi mo na mapigilan. Dinidiktahan ka na ng emosyon mo. Kagabi po sa aming pong Bible study, meron pong nagtanong na isang nanay, Pastor, ano ba mas mahalaga? Sabi niya, puso o yung isipan? Ang sabi ko sa kanya, pareho pong mahalaga sa harapan ng Panginoon. Pero lagi po nating tandaan na kung ano man yung lumalabas sa ating mga bibig, yan po ay nanggagaling sa ating mga puso, at yung ating puso, dinidiktahan niya yung ating isipan. Kung ano yung sasabihin ng bibig, isinasabi niya sa ating isipan, at ang ating isipan, dinidiktahan niya naman ng ating bibig para sabihin kung ano yung laman ng ating mga puso. Kaya kung ang puso mo ay punong-puno ng emosyon,
tandaan po natin, lalabas sa ating mabibig, punong-puno din po ng emosyon. Sa mensaheng ito na atin pong pag-uusapan, na sinasabing hawak mo ang pit, ay kung paano natin ito magagamit ng tama ang choices natin habang naka-align sa Diyos ang atin pong mga buhay. Although na tayo ang may hawak ng kapalaran po natin, tayo ang gumagawa ng kapalaran po natin, totoo yung sinasabi ng mga nababasa natin sa likod ng mga truck, sa likod ng mga jeep, na sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang akala po natin, yan lamang po ay kasabihan. But totoo po, hindi man binanggit, hindi man ganon ang pagkakabanggit ng salita ng Panginoon. But, yun din po ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Na kung anuman ang ating ginagawa, nasa awa ng ating Panginoon. So bawat isa po sa atin ay hawak natin ang bit ng ating mga buhay. Pero dapat, lagi po nating tandaan na lagi itong naka-align sa kalooban o sa atin pong Panginoong Diyos. Sino ba ang may hawak ng bit sa buhay mo? May tatlong mahalagang papel sa paghawak ng bit sa atin pong buhay. Number 1, ito po yung mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi po dito, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. May mga panahong itinakda ang langit. Itinakda ng Panginoon na nasa ilalim ng langit. Lagi po nating tandaan na ang buhay ay parang musika. Unawain po natin na ang buhay ay parang musika. At lahat ng tao ay may season. May season ng saya, may season ng lungkot, may season ng paghihintay, at may season ng tagumpay. Hindi lahat ng panahon ay lungkot mo. Hindi lahat ng panahon ay saya mo. Hindi lahat ng panahon ay naghihintay ka. Hindi lahat ng panahon ay may pagkabigo. At hindi lahat ng panahon ay may tagumpay. Ang lahat ng yan may kanya-kanyang panahon. Hindi man sabay-sabay yung ating pong panahon, but lagi po nating tandaan, lagi po nating unawain na ang ating buhay ay parang isang musika. Parang kanta, may mabilis, may mabagal. Hindi problema dito yung pagbabago ng tempo. Ang problema ay yung wala kang direksyon. Hindi man natin kontrol ang mga nangyayari sa ating mabuhay, pero may bahagi po tayong ginagampanan sa ritmo ng ating buhay. Kung ano po ulitin ko po, kung ano tayo ngayon, ay dahil bunga yan ng ating mga naging desisyon in the past. Kung ano tayo ngayon, ay yan ay bunga na kung ano yung ginawa natin in the past. Kung season mo ngayon ng lungkot, huwag kang mag-alala, hindi habang buhay malungkot ka. Kung season mo ngayon na masaya ka, hindi habang buhay magiging masaya ka. Kung season mo ngayon, kung panahon mo ngayon, nabigo ka, hindi habang buhay, bigo ka. Antayin lamang po natin, antayin mo lang yung panahon na itinakda
sa atin, sa iyo, ng ating Panginoon. Kaya kung may nagtatagumpay na ating mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po ni kapatid na Pablo, makigalak tayo sa kanila. Kung mayroon man pong nalulungkot, nagpis na matayan, ang sabi ni kapatid na Pablo, sa Ilocano, makipagladingit tayo magkadakwana. Kaya lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, lagi nating unawain ng buhay natin ay parang isang musika. Hindi man pare-pareho ang bilis, hindi man pare-pareho ang beat ng bawat buhay. Pero lagi nating tandaan, dapat lagi itong naka-align sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa na papel na ginagampanan po natin sa ating buhay. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ang sabi po dito, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. May choice ka sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pagpipilian ka sa buhay. Kung bakit malungkot ka ngayon, yan ay dahil sa pinili mo. Kung bakit failure ka ngayon, dahil yan ay pinili mo. Kung bakit masaya ka ngayon, dahil yan ay pinili mo. Bakit matagumpay ka ngayon, dahil yan ang pinili mo. Wag nating sabihin na biktima lang tayo. That is your choice. May pagpipilian tayo. Nasa atin na kung saan yung pipiliin po natin. Hindi naman tayo ginawa ng Panginoon na robot na ito lang ang dapat mong gawin, ito ka lang. But God gave us the freedom of choice. The freedom of want. Kaya nasa atin yung pagpapasya. May kalayaan tayong pumili. May choice ka, life or death, blessing or curse. Nasa atin po yung pagpapasya. Hindi po tayo pinilit ng Diyos. Binigyan niya tayo ng freedom. Pero yung freedom na yan ay mayroong responsibility. Yung mga mamamahayag, yung mga media personnel, sinasabi nila, we have a freedom of speech. Yes, meron tayong kalayaan ng pananalita, but bawat bigkas natin, bawat isusulat natin, bawat pahayag po natin, there is a responsibility. Merong responsibilidad yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang freedom, ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi lisensya para gumawa ng mali. Pero ito ay pagkakataon para pumili ng tama. Amen. Amen. Dahil ikaw may freedom ka, ikaw may kalayaan ka, ako may kalayaan, may freedom ako. Hindi na yung lisensya para gamitin natin para gumawa ng mali. Yun yung lisensya para mamili tayo ng tama na nakalulugod na ayon sa ating Panginoon. Ang decision natin sa buhay ang magsiset
ng direksyon ng ating buhay. Hindi lamang tayo basta-basta sumasabay, tayo ay pumipili kung paano tayo sasabay. Ang kinabukasan natin ay bunga ng choices natin. Ngayon, kahapon. Kaya tingnan po natin kung ano yung pipiliin po natin. Tingnan po natin yung freedom po natin baka mamaya. Yung kalayaang ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung kalayaang pumili na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mas pinipili natin yung death. Mas pinipili natin yung curse kaysa doon sa life, kaysa doon sa blessing. May resulta ang bawat choice. Sa Galatians chapter 6 verse 7, a man reap what he sows. Ano man ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Walang choice na walang consequence. Walang pagpipili na walang consequences. Kumbaga, sa mundo, walang pagpipili na walang karma. Yung termino ng mundo, karma. But yung termino ng Biblia is consequence, kabayaran. Kaya bawat pagpipili po natin ay mayroong kabayaran. Ang sinabi nga dito, sa Galatians chapter 6 verse 7, kung ano man ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Magtanim ka ngayon ng galit, magtanim ka ngayon ng poot, aanihin mo yan. Hindi man doon sa tao na pinagtatamnan mo ng galit, hindi man doon sa tao na pinagtatamnan mo ng poot. Pero, may mga ibang magkakaroon din ng galit at puot sa iyo. Kasi yun ang itinanim mo. Yun ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ang ginagawa po natin ngayon ay may epekto sa ating kinabukasan. Ang ginagawa po natin ngayon ay may epekto sa bukas. Maliit na desisyon, malaking bunga. Baliktad pa, no? Maliit man na desisyon yung ginawa mo at yung gagawin mo, tandaan po natin, meron pong malaking bunga yan. Kaya yung maliit na pagkakamali na ginawa natin sa ating sariling desisyon, may malaking bunga yan. Kasi kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. May responsibilidad sa bawat choice. Ano man yung ginawa mong pagpipili, may responsibilidad ka. May responsibilidad tayo sa decision na ating ginawa. May responsibilidad tayo sa decision ating gagawin. Hindi man natin hawak ang buong kanta, pero hawak po natin kung paano natin ito sasabayan. Ang ibig kong sabihin, hindi man natin hawak ang buong pangyayari sa ating mabuhay, pero hawak po natin kung paano natin sasabayan ang bawat pangyayari sa ating mga buhay. Halimbawa, nasaktan ka. Pipiliin mo bang magpatawad o pipiliin mong gumanti? It's your choice. Nahihirapan ka. Susuko ka ba o lalaban o magpapatuloy? It is your choice.
Hindi po aksidente ang direksyon ng ating buhay. Resulta ito ng mga choices natin. Resulta ito ng mga decision nating ginawa. Lagi po nating tandaan na hindi lahat ng tama sa paningin ng tao ay tama sa paningin ng Diyos. Hindi porket decision ng majority tama sa paningin ng Panginoon. Minsan nami-misquote yung sinasabi, the voice of the people is the voice of God. Dahil maraming sumusuporta. Dahil ito ang trending. Ginagawa na rin. Ang dami nang gumagawa ng trending na ito. Kaya kailangan sumunod tayo, sikat, uso na to eh. Pero hindi lahat ng uso sa harapan, sa paningin ng tao, ay uso sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lahat ng trending sa social media ay trending sa paningin ng ating Panginoon. Kaya as a Christian, kailangang marunong tayong mag-balance. Marunong tayong mamili. Hindi porket trending na uso na ikaw na lang ang hindi nakakasunod. Hindi po kawalan yun. Kung hindi ka susunod doon sa uso. Hindi lahat ng mga sikat, hindi lahat ng maraming mga followers sa social media, lahat tama na yung kanilang sinasabi. Dahil sikat, maraming followers, kaya ginagawa natin, sinusunod natin lahat ng kanyang sinasabi. But we have the choice. Hindi aksidente. Hindi lahat ng tama sa harapan o sa paningin ng tao ay tama sa paningin ng ating Panginoon. May choice na mahirap, pero tama. Hindi feelings ang basihan, kundi wisdom ng Diyos. Amen. 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 Ang tamang choice ay nakaayon sa Diyos, hindi sa sarili lamang. Kaya, yung papel po natin, may choice ka sa buhay. Pero dapat tandaan po natin, mamili ng tama at naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo at ang panghuli na papel na ginagampanan natin sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Matutong i-align ang bid sa Diyos. Kapag mali ang bid, magiging magulo ang buhay. Ang ibig sabihin, music ay maganda kapag
Pareha ang mga tugtog, pati ang boses. Pero kung iba-iba ang tugtog, ang tinutugtog ng gitarista, how good it is, ang tinutugtog ng organista, my life is in you, Lord. Ang tinutugtog ng drummer, pusong dalisay. At ang inaawit ng singer, for the Lord is my tower. Sa tingin po ba natin, music yun? Ingay na po yun. Kasi magulo na. Hindi na magkakasunod. Hindi na magkakatugma-tugma. So kung yung buhay po natin ay hindi naka-align, kapag mali yung beat po natin, at hindi naka-align sa ating Panginoon, magiging magulo po yung ating buhay. Kapag sariling diskarte lamang ang ating ginagawa, kapag sariling diskarte lamang ang mga basihan natin sa ating buhay, eventually, magiging sablay. Kahit na mukhang tama sa umpisa, pwedeng mali ang hindi. Sa tingin natin, ito ang tama. Pero at the end, mali pala. Kasi hindi naka-align. Kasi mali yung beat na ginawa natin. Sa ating buhay, parang banda. Kahit magaling ang bawat isa, kung hindi naman sabay-sabay, magulo pa rin. So dapat sabay-sabay ang pagtugtog ng bawat kumpas, bawat instrumento, para magiging maayos, maganda ang kalalabasan. Pero paano natin i-align yung beat natin sa Panginoon? Number 1, prayer. Kailangan lagi nating kinakausap yung source ng ating direksyon. Kapag hindi na natin alam yung ating gagawin, kakausapin natin yung pinagmumulan ng direksyon. Si Moses, nung litong-lito na siya, ang dami ng reklamo kaliwat kanan, ang tinatanggap niyang reklamo mula sa mga Israelita. Ang ginawa ni Moses, sumangguni siya sa Panginoon. At nung sumangguni siya sa Diyos, binigyan siya ng direksyon kung anong dapat niyang gawin. Hindi nagpadala si Moses sa kanyang emosyon, sa mga ingay ng mga tao, sa mga sinasabi sa kanya ng mga Israelita na mga negatibo. Hindi siya nagpadala doon. But inalay niya yung panahon sa kalooban ng Panginoon at nanalangin siya. Kumuha siya, kinausap niya yung pinagmumulan ng direksyon. Kaya sa atin po, mga kapatid, there are times sa ating mga buhay na hirap tayong gumawa ng mga desisyon. There are times sa ating mga buhay na gulong-gulo na ho tayo. Kailangan kausapin natin yung pinagmumulan ng direksyon ng ating buhay, ang ating Panginoon. O, bugaan na. Matatandaan ko, lagi kong sinasabi na sa bawat decision natin, na sa bawat gagawin natin,
lagi tayong magsumbong sa Panginoon. Pangalawa, paano natin i-align ang ating buhay, ang ating bit, ang ating panahon sa Panginoon? Word of God. Yung salita ng ating Panginoon. Hindi lamang natin dapat kinakausap yung pinagmumulan ng direksyon ng ating buhay, kundi lagi din nating babasahin yung guide ng tempo, yung guide, yung roadmap ng ating buhay. Noong first time po namin na magbaylan from Luzon to Mindanao, wala pang Google Maps noon ng mga cellphone. Ang dala-dala namin, bumibili kami ng mapa. Sa mapa kami nagbabase kung saan yung kalsadang tatahakin namin. At bawat kalsada na tatahakin namin, inaalam namin sa mapa kung ano yung mga bayan na sunod-sunod. Pero minsan, nagkakaligaw-ligaw pa kami. Pero hindi katulad ngayon na kahit di mo alam ang pupuntahan mo, basta binuksan mo ang Google Maps, sasabihin na ni Google Maps kung kailan ka liliko sa kaliwa, kung kailan ka kakanan, kung kailan ka didiretso. Yon yung nagsisilbing guide ng mga motorista, ng mga biyahero, kahit di nila alam yung kanilang pupuntahan, makakarating sila sa kanilang pupuntahan. Sa atin po din po bilang isang mananampalataya, ang salita ng Panginoon, ang ating guide, kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Kapag kinakausap po natin yung source ng direksyon ng ating buhay, humihingi tayo sa Kanya ng guidance kung anong ating gagawin. Hindi naman mangungusap na bigla ang Panginoon, anak, ito ang gawin mo. Pero babalik tayo sa salita ng ating Panginoon. Hindi katulad noon na kapag nangusap ang Diyos, kukulog ng malakas, kikidlat ng malakas, kaya natatakot ang mga Israelita noon. Sabi ko nga, pag kumukulog ng malakas, kumikidlat. Sabi ko nga minsan, Lord, may mensahe ka? Open my spiritual ears para mapakinggan ko ano yung mensahe. Kaya lagi nating basahin ang salita ng ating Panginoon na nagbibigay ng guide sa atin na mamuhay bilang isang mananampalataya. Yan yung pinaka-guide po natin, pinaka-roadmap po natin. Paano tayo maging matagumpay na mananampalataya? Paano tayo maging matagumpay sa buhay? Nandyan na sa Biblia. Inilahad na dyan sa salita ng Panginoon. Kaya lang minsan, hindi natin napukonsulta, hindi natin nababasa ang salita ng ating Panginoon. Kaya we must go back to the basic. Balikan natin yung salita ng ating Panginoon. Hindi lamang sa kakamalang magbasa ng Biblia kapag ikaw ay naka-assign na scripture reading. Hindi lamang magbasa ka ng Biblia sa tuwing babasahin mo ang teksto mo pag magsermon ka. Paano ka makabuo ng sermon kung hindi mo binasa ang salita ng Panginoon? Pangatlo, paano natin may align ang ating buhay? Obedience. Dito nagiging aktwal ang alignment. Kailangan may pakita natin yung aktwal.
Pag naka-align yung ating buhay sa Panginoon, nakikita ito sa pamamagitan ng ating pagsunod. Bakit napakahalaga po na naka-align yung ating buhay sa Panginoon? Ang isang tricycle, kapag hindi po magandang alignment niya, mabigat. Mararamdaman yan ng driver. Kaya ibabalik nila doon sa gumagawa ng tricycle, ipapa-align nila para maging balanse ang takbo at maging balanse ang pudpud ng gulong. Ang sasakyan, itong kotse, may time, may panahon na nakaramdam ako na parang mabigat sa bandang kanan. Tiningnan ko yung gulong. Pinunta ko sa vulcanizing. Pinajack ko. Pinaikot namin yung gulong. Nakita ko may time na yung pudpud sa kanan nasa loob. Kaya pala medyo mabigat ako. Hindi maganda yung alignment. Kaya pumunta ako doon sa nag-align. Pina-well alignment ko. Computerized. Makikita mo doon kung saan yung hindi naka-align. Dapat i-align nila yon, dapat isentro nila yon, i-balance nila yon para magiging smooth yung takbo ng anumang sasakyan. Ganyan din po sa ating mga buhay. Kailangan naka-align tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin, yung pagsunod natin sa Diyos. Dapat laging, yes Lord, yes Lord. Amen? Hindi yung mamaya na Lord, hindi yung bukas na Lord. Pero, yes Lord, yes Lord. Pag may sinabi ang Panginoon, opo Panginoon, doon nakikita, doon na-align yung ating buhay sa Panginoon. Tayo po ay may papel. May mahalagang papel na ginagampanan sa paghawak ng bit ng ating buhay. Tayo po ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paghawak ng mga desisyon, sa pagtugon, at sa mga direksyon ng ating mga buhay. Anong bit ang sinusundan mo ngayon? Sariling ritmo, sariling rhythm, o rhythm ng Diyos ang sinusunod mo? Naka-align ba ito sa Diyos o naka-align sa sarili nating kagustuhan? Ibigay po natin ang control sa Diyos at i-align ang buhay natin sa Kanya para ang buhay po natin ay may magandang kanta at hindi ingay ang mangyayari sa buhay po natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaligtan, sa'yo ay ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba,
nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lulutan ng iyong daluyan ng ulan hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito Yes. na mayroon kaming mga mahalagang papel na ginagampanan sa aming mabuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, ng kalayang ibinigay mo sa amin ay magamit namin ito para sa ikararangal, ikadadagila ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutong i-align sa inyo ang aming mga buhay. Na whatever season na maranasan po namin, dakilang Diyos, lagi kaming naka-align sa inyo, Panginoon. Salamat din at lagi mong ipaunawa at ipaalala sa amin na sa bawat decision na aming gagawin ay mayroong consequences, Panginoon. Good man ito, consequences pa rin. Bad man ito, consequences pa rin, Panginoon. Ilagay mo lagi sa aming pusong isipan ang mga bagay na yan, Panginoon. Upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon ng aming mabuhay, mas pipiliin namin magdesisyon doon sa tama. Na bagamat there are times na napakahirap, Panginoon, pero tulungan mo kami bigyan mo kami ng courage na tayuan, mamili, piliin ang tama na nakapagbibigay ng papuri at parangal sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, and help us na matuto kami magpasakop at sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.